So eto na naman tayo mga idol sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers at ng Chicago Bulls. Ang naging final score po nila 115-146. Talo dito ang Lakers. So bago natin punahin at sabihin na mahina ang naging lineup at estratehiya na ginawa po ni JJ Redick, kahit meron ng original starting five, tignan muna natin yung naging lineup. Pero bago yan, please huwag niyo po nang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. So unahin na natin ang naging starting five ni JJ Redick. Available na etong si LeBron James pero alalay pa rin siya. Dorian Finney-Smith, Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Maraming nagsasabi instead na ginamit nga daw po si Dorian Finney-Smith ay dapat daw nasa starting 5 si Rui Hachimura dahil siya naman talaga ang original sa starting 5 na lineup ng Lakers. Napakalaki po kasi ng role ng starting 5 mga kaibigan para makakuha ng magandang momentum sa game at yung rhythm ng mga player, yung chemistry nila na magkakasama, yun ho ang binubuo natin. Pero given naman na si LeBron James ay medyo alalay pa rin sa kanyang paglalaro. Bakit? Siyempre kagagaling pa lamang niya sa injury mga kaibigan at alam naman natin dapat 2 weeks ang kanyang pagpapahinga pero wala pang 2 weeks mga kaibigan nakabalik na etong si LeBron. Kaya hindi nakakapagtaka na medyo mababa ang puntos na naitala nito nga pong si LeBron James mga idol which is sa loob ng 31 minutes of playing time meron lamang siyang 6 rebounds, 4 assists at 17 points. Pero talagang nagulat tayo dito Alam nyo pag mga ganito talaga na nagpapaubaya si LeBron, hindi siya masyadong pumupunto, sumahataw. Eto nga pong si Luka Doncic at si Austin Reeves. Si Luka merong 32 minutes of playing time, merong 8 rebounds, 6 assists at 34 points. Si Austin Reeves naman 34 minutes, may 2 rebounds, merong 5 assists at 25 points po mga idol. Tambak man ng Lakers dito, natalo man sila sa Chicago Bulls. Given naman na medyo talagang alalay lang yung ibang mga player at hindi sila sumasagad. Marami nagsasabi lalo na may mga bashers na naman na lumalabas ngayon. Ang bobo daw ito nga po si JJ Redick dahil small ball na lineup daw ang ginamit. Well, ano bang gusto nyo mga idol? Meron na nga Jackson Hayes sa starting 5 tapos sasabihin nyo na small ball na lineup pa rin. Maganda rin sana mga kaibigan para sa akin lang magbago ng estratehiya etong si JJ Redick o kaya gumamit ho siya ng sinasabi natin na Twin Tower. Pag sinabi natin na Twin Tower, dalawang big man yan marami namang available na big man sa Lakers mga idol. Nandyan itong si Alex Len pero hindi yan gagamitin for sure. Trey Jemison available at si Christian Coloco. Pero para sa akin mas maganda Christian Coloco at eto nga po si Jackson Hayes pagsamahin sa starting 5 na lineup tapos samahan pa ng LeBron at Luka. Mga kaibigan, napakalakas yan. Siyempre may Austin Reeves tayo na shooting sa labas mga idol. Pero gagawin mga kaibigan, kahit tatalo ang Lakers napansin natin dito yung consistency na meron sa game Si Luka kasi nakita nyo naman yung mga tira niya sa labas. Ang ganda talaga halos hindi ho talaga siya sumasablay. Napakalimit lamang ng mga errors nito. Pero nung huling quarter mga kaibigan, especially sa second half, sa third and sa fourth quarter, malapit na sana makahabol yung Lakers. Pero ang nangyayari dito, alam nyo pag mga intense and crucial na, dyan talaga nalalaman kung anong tunay na galing ng isang team. Ang Lakers mga idol tulad ni LeBron, malaki yung part niya sa mga intense and crucial na game. Pero dahil nga po alam naman natin alalay pa rin siya, mamaya kasi yung injury niya mapasama, hindi siya lalo makapaglaro. Pero kung original talaga o balik sa 100% ng lakas nitong si LeBron, for sure kayang-kaya nilang talunin eto nga pong Chicago Bulls. Marami din nagsasabi mga idol na basang-basa na nga daw po ang original na starting 5 na line ng Lakers. Kaya napakadaling kontrahin Ang nabago lang naman kasi dyan madalas mga kaibigan kapag ginagamit eto nga pong si Dalton Knecht. Maganda na nasama din sa starting 5 si Dalton Knecht instead of Dorian Finney-Smith. Dahil si Dalton Knecht nahahasa na yun sa starting 5 sa opening ng game. Yung mga tira niya sa labas mas consistent kung ikukumpara natin kay Dorian Finney-Smith mga idol. Magkagayon man sa standings medyo bumaba. Alam ko mga idol nasa pang top 4 na dito sa West etong Los Angeles Lakers at kapag nagtuloy-tuloy pa ang kanilang pagkatalo sa mga susunod na game baka mas lumiit yung chance nila na mga pasok nga po sa playoffs. Alam nyo mga kaibigan ko, hindi na dapat sayangin ni JJ Redick. Dapat yung mga player na dapat nabibigyan ng mahabang oras ginagamit na. Yung mga player na hindi naman nakakapagtala ng magagandang puntos, nakita nyo dapat matagal nang inilabas si Dorian Finney-Smith, pinalitan siya ng ibang mga player tulad na lamang ni Dalton Knecht.
o kaya mas binabad si Rui Hachimura, for sure nanalo pa ang Los Angeles Lakers. Si LeBron James, wag na rin sagad-sagarin pa nitong si JJ Redick. Pagpahingahin, gumamit ng ibang player. Dati naman nung wala si LeBron mga idol, yung tatlong star player ng Lakers ang bumubuhat. Sino yun, no? Etong si Jackson Hayes, Austin Reeves, at eto nga pong si Luka Doncic. Yung tatlong player na yan, kayang-kaya na lang sumabay sa mga intense and crucial kahit wala po si LeBron. Alam nyo, pag may LeBron James mga idol, minsan, no, ball handler na lang etong si LeBron, hindi siya pumupuntos ngayon, madalas pinapasa niya kay Luka. Si Luka naman, pag nasa kanya ang bola, automatic pag clear yan, pag nasa labas yan, tinitira niya. More on sa 3 points talaga bumabawi or humahataw etong si Luka Doncic. Ganon din ang sistema na ginagawa ni Austin Reeves. Napakabihira ho nilang mag-drive sa loob dahil medyo alangan, no? Alam niyo yan. Pero pag naki-LeBron ng bola, automatic yan, no? Bihira siyang tumira sa labas, pinapasok niya talaga sa loob yan. Ganyan din ang sistemang ginagawa nito nga pong si Rui Hachimura. Pero yung connection ni LeBron to Jackson Hayes, Luka to Jackson Hayes mga idol, matik talaga yan, no? Nakikita natin lagi nakaabang etong si Jackson Hayes. For now, yan muna ang update natin. Abang-abang tayo sa mga susunod. And please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.